Ayan, magandang araw sa atin lahat. Narito naman tayo sa ikalawang yugto ng ating talakayan at welcome sa online lecture ni Sir Jobs. Okay, so ang asignatura pa rin natin ngayon ay ang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Filipino, ang unang quarter ng Module 2. Mga konseptong pangwika. Ayan. So pag-uusapan natin naman dito yung mga konsepto naman ng pangwika. Siyempre, ano yung mga layunin natin? Natutukoy ang monolinguismo or monolingualismo, bilingualismo at multilingualismo. Nakapagbibigay ng halimbawa ng mga ito at nagagamit ito sa pang-araw-araw na gawain. Meron tayo dito mga salita. Ang halimbawa o yung unang salita ay ang Bicolano, Cebuano, Kapampangan, Maranao, Hiligaynon, Waray, Ingles, Chabacano, Tagalog at Ilocano. Ang mga salitang iyon ay mga pag-aaralan natin sa araw na ito. Dahil ito ang tinatawag natin na monolingualismo, bilingualismo, multilingualismo. Unahin natin ang monolingualismo dahil ito ang pagpapatupad ng isang wika sa isang bansa na panturo sa lahat ng larangan ng asignatura. Ibig sabihin, meron lamang silang particular na lingwahe o wika na ginagamit para sa kanilang pagtuturo. Kapag ang bilingualismo naman ang kakayahan ng isang tao na makapagsalita ng dalawang wika. Ibig sabihin, hindi lamang isa, kundi dalawang wika ang nabibigkas o nakapagsasalita sila ng dalawang wika. At ang pangatlo, multilingualismo. Ito yung tumutukoy sa kakayahan ng isang individual na makapagsalita at nakakapag-unawa ng iba't ibang wika. Ibig sabihin, hindi lang dalawa, tatlo, kundi sila ay ang mayroong kakayahan na makapagsalita ng iba't ibang wika. Isa-isahin natin ang kanilang mga katangian. Dahil dito, makikita natin kung ano nga ba ang pagkakaiba ng tatlong iyon. Sabi dito, isang wika, Britanya, Japan, monolingualismo, South Korea. Ano-ano kaya ang mga ito? Ito ang mga halimbawa ng tinatawag nating monolingualismo. Monolingualismo. Ayan. Dahil dito, ito rin yung mga halimbawa na bilingualismo. Ang sabi dito, dalawang wika ang kailangan na mabigkas o alam ng isang tao. Ayon kay Leonard Bloomfield, na kung saan ito yung mga tinatawag natin na relihiyon, migration, historical factors. At ang multilingualismo naman, ito yung mayroong iba't ibang wika. Iba't ibang wika ang kanilang kayang sabihin, banggitin o gamitin sa pakikipag-usap. Dahil dito, makikita natin na merong MTB o MLE na ito ang ginagamit natin sa pakikipag-ugnayan, ginagamit sa pagtuturo, at ginagamit sa pamahalaan. Dahil dito, yun po ang makikita natin na pagkakaiba ng mga konseptong pangwika. Maraming salamat sa inyong pakikinig at
Abangan ulit po natin ang mga susunod nating video presentation o para sa online class discussion natin. Maraming salamat!